Si Mang Isko, isang tricycle driver, ay nakahanap ng isang wallet na puno ng pera. Napatingin siya sa paligid. Walang naghahanap. Saglit siyang napaisip. Babaguhin nito ang buhay niya. May 2 gutom na anak si Mang Isko, isang misis na may sakit, at upa sa bahay na 2 buwan nang hindi nababayaran. Isang saglit lang, parang tinutokso siya ng tadhana. Sa kabila ng lahat, pinili niyang ibalik ang wallet sa may-ari. Pero hindi niya inakalang ito ang magiging simula ng kanyang paghihirap. Ang may-ari, isang mayamang negosyante. Pero imbes na pasalamatan siya, pinagbintangan siyang nagnakaw ng pera. Dinala siya sa presinto, pinagpapaliwanag, kinutya ng mga pulis. Kung di ka nagnakaw, bakit nasa iyo to? Tanong ng negosyante na puno ng galit. Wala siyang ebidensya para patunayan ang kanyang katapatan. Wala siyang CCTV, wala siyang testigo. Ang totoo, ang tapat madalas hindi pinaniniwalaan. Pagkatapos ng ilang oras, may lumapit na tauhan ng negosyante. Sir, sa'yo po talaga niyan. Naiwan mo sa tricycle. Biglang nanlamig ang mayaman. Pasensya ka na pare, salamat sa katapatan mo. Aniya. Pero wala siyang alok na trabaho. Walang gantimpala. Naiwan si Mang Isko. Pagod, luhaan, at halos hindi makauwi dahil wala siyang kinita buong araw. Masakitan, di ba? Pero ito ang realidad. Hindi lahat ng tapat ginagantimpalaan. Minsan, sila pa ang pinahihirapan. Kaya na ngayon, itanongin mo sa sarili mo. Kung ikaw si Mang Isko, ano ang gagawin mo? Mas pipiliin mo bang magpakasama para lang makaraos? O mananatili kang tapat kahit masakit?